Yanig Horror Stories. Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagbalik sa Yanig Horror Stories, kung saan ang bawat kwento ay may anino at ang bawat sulok ay may sikreto. Ngayong gabi, dadalhin namin kayo sa isang kwento ng lagim at misteryo. Ito ang kwento ng Ang Lagim sa Silid 14F. Sa gabing ito, may isang kwento akong ihahayag. Isang kwento ng isang silid sa isang kondominium. Isang kwentong hindi mo aakalain na magaganap sa modernong panahon. Kumapit ka dahil ang kwentong ito ay maaaring mangyari din sa iyo. Ang condo unit na ito ay matatagpuan sa isang kilalang condominium building sa Makati. Silid 14F, isang ordinaryong unit na iniisip ng marami na walang kakaiba. Pero sa loob ng maraming taon, walang tumatagal na umuupa rito na higit sa ilang buwan. Ang dahilan, isang misteryo na halos lahat ng nakatira doon ay hindi na muling bumabalik. Ayon sa mga residente sa ibang palapag, lagi silang nakakakita ng mga bagong mukha na pumapasok sa 14F. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, bigla na lang silang aalis. Kapag tinatanong kung bakit, iisa lamang ang kanilang sinasabi. May kakaiba sa unit na yun. Ngunit walang nagbibigay ng detalyadong paliwanag. Hanggang sa isang araw, isang babae ang lumipat sa unit na ito. At dito nagsimula ang mas nakakatakot na mga pangyayari. Si Liza, isang batang profesional, ay napilitang lumipat agad sa isang kondominium dahil sa kanyang trabaho. Nakahanap siya ng magandang deal sa isang fully furnished unit, ang Silid 14F. Sa umpisa, tuwang-tuwa siya sa lugar. Malinis, maaliwalas at moderno. Wala namang kakaibang napansin si Liza noong una. Ngunit makalipas ang ilang araw, may nagsimulang magbago. Isang gabi, habang nagpapahinga si Liza sa kanyang sala, narinig niyang may mahihinang kaluskos mula sa banyo. Wala siyang pinansin dito. Inisip niya na baka sa maliit na hayop lamang o ingay mula sa labas. Ngunit habang lumalapit ang gabi, tila lumalakas sa mga kaluskos na ito. Hanggang sa isang gabi, habang naliligo siya, biglang tumigil ang tubig. Nagtaka siya, ngunit nang lumingon, ay may nakita siyang hindi pangkaraniwan. Sa salamin ng banyo, may tila bakas ng kamay na basa. Ngunit hindi galing sa kanya. Nakatingin lamang siya sa bakas na tila nanggaling sa isang tao. Sa isang tao na hindi niya nakikita. Kinabukasan, binaliwala ni Liza ang nakita. Baka raw imahinasyon lamang niya. Ngunit habang tumatagal ang kanyang pamamalagi sa Silid 14F, unti-unti niyang nararamdaman ang bigat sa loob ng unit. Hindi lamang mga kaluskos ang naririnig niya, kundi pati na rin ang malamig na hangin na tila umaagos mula sa likod ng kanyang leeg. Isang gabi habang natutulog siya, nagising si Liza na tila may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim. Nang binuksan niya ang ilaw, wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niya ang isang aninong dumaan sa kanyang paanan. Tila may isang nilalang na nanonood sa kanya palagi. Hindi mapakali si Liza. Kinabukasan, tinanong niya ang security guard sa baba tungkol sa mga dating nakatira sa unit. Ngunit imbes na sagutin siya, napansin niyang bigla itong umiwas ng tingin. Sabi ng gwardya, "Ma'am, kung ako sa inyo, huwag na kayong magtanong. Hindi maganda ang unit na yan." Nagtaka si Liza ngunit hindi siya natakot. Sa ngayon, sinubukan niyang magpatuloy sa kanyang normal na buhay. Ngunit isang gabi, habang nakahiga siya sa kama at tumitingin sa kisame, napansin niyang tila may gumagalaw. Mga anino. Mga anino na hindi nagmumula sa ilaw, ngunit sa kadiliman mismo. Tila may mga tao sa itaas ng kanyang kama. Gumagalaw, ngunit hindi niya maaninag ng maayos kung sino o ano sila. Pinilit niyang pumikit, ngunit naririnig niya ang mga mahihinang bulong. Mga bulong na hindi niya maintindihan. Nagsimula na siya mag-alala, ngunit alam niyang wala siyang ibang lugar
na mapupuntahan. Nang magising siya isang madaling araw, nakita niya ang pinakamalaking takot niya. May isang babae na nakatayo sa may paanan ng kanyang kama. Nakasuot ito ng puting damit at tila basa ang buong katawan nito. Nakayuko ito, ngunit unti-unting tumitingin sa kanya. Dahan-dahan, nakita ni Liza ang mukha nito. Walang mata at duguan ang buong mukha. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila natuyo ang kanyang lalamunan. Habang papalapit ang babae, naramdaman ni Liza na hindi siya makagalaw. Parang pinipilit siyang manatili sa kanyang kama. Hanggang sa dumating ang sandali na halos madikit na ang babae sa kanyang mukha. Naramdaman niyang tila humihinga ito sa kanya at narinig ang mahinang salita, "Huwag ka nang bumalik." Sa wakas, bigla siya nakagalaw at tumayo mula sa kama. Sa takot, dali-dali siyang nag-impake sa kanyang mga damit at agad na umalis ng unit. Hindi na siya muling bumalik sa silid 14F. Nang magpaalam siya sa may-ari, sinabihan siya nito, "Hindi ikaw ang una at hindi ikaw ang magiging huli." Walang iba pang paliwanag, pero isa lang ang alam ni Liza. Hindi na niya kailanman nanaising makabalik sa kondominium na iyon. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo ang silid 14F. Hindi malinaw kung ano ang nangyari sa loob ng unit na iyon at kung bakit maraming umuupa ang hindi tumatagal. Ayon sa mga chismis, may isang babaeng nagpatiwakal noon sa loob ng unit at mula noon, hindi na naging normal ang mga pangyayari rito. Sa tuwing may bagong uupa, tila gumagawa ng paraan ng espiritu upang paalisin sila. Kung ikaw ay naninirahan sa isang condominium, baka gusto mong malaman ang kasaysayan ng iyong unit. Dahil sino ang makakapagsabi kung sino o ano nakatira kasama mo sa iyong tahanan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi mo ma-miss ang mga susunod na mga kwentong kababalaghan. Lagi mong tatandaan, sa dilim ng gabi, hindi mo alam kung sino ang nakamasid sa'yo. Yanig Horror Stories.